Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. No? At maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik, sumusuporta at sumusubaybay sa channel na ito. And may God bless us all. May God bless our country and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. So, ito pa rin tayo mga kababayan, no? Hindi tayo titigil dito hanggat hindi ito umuusad itong impeachment trial na dinidribble na ginagawa po nilang laruan itong impeachment trial sa Senado. No, ang daming palusot nung sukdulan sa pagkagahaman nilang leader na si Chis Escudero na may sarili pong flavor ng piatos at may sariling diksyonaryo o encyclopedia. Ano yon? Cheesaurus. Ano yung flavor ng piatos? Cheese. Pero ang antot mga kababayan, pag kinain ninyo, para kayong kumain ng etat. No, sa patuloy-tuloy niyang pagdidribble, may nagsabi na ngang former mambabatas na dating representante ng Magdalo Party List na si Gary Alejano na siya po ay huhusgahan o di kaya the word bibitayin ng taong bayan kung meron man siyang ambisyon na tumakbo muli bilang senador. Yun po yung babala sa kanya. Pero hindi na po babala yan, magkakatotoo po yan. Dapat diyan kay Escudero pagtatakbo ng senador. Hindi po natin mapipigilan na tumakbo siyang representante kasi bayan nila yun eh. Governor, bayan nila. Mayor niya, bayan nila. Da? Pero pagdating sa Senado na ang nire-representante ay mula Apari hanggang Hulo at yung mga Pilipinong nasa labas ng bansang Pilipinas. Ibig sabihin, lahat ng Pilipino ang nire-representante nila. Pero pagdating naging senador na, wala na. Ang nire-representante nila ay ang sarili lamang nila. Ang kapakanan ng sarili nila, ang kapakanan ng mga kaalyado nila at kaibigan lamang nila. Pero pag sa kampanya, lahat binabati, lahat kinakamayan. Lahat may pangako na maganda. Pagdating naging senador, naging mambabatas, ay hindi pwede. Parang yung 10K lang, ay hindi pwede. Parang yung electric bill. Sino yung nangako dyan? Na 2K pababa, antayin ninyo. Hindi pa siya nakakaupo eh. Antayin ninyo sa 20th Congress. Dumugin nyo siya. Okay? So ang pag-uusapan natin mga kababayan, ano ba talaga ang pinakadahilan bakit patuloy na dinidribble ni sukdulan sa pagkagahaman Chis Escudero itong impeachment trial? Bakit po yung mga Duterte Black tulad ni Bato na umamin na nasa kanya galing yung resolusyon de facto na ibasura ang impeachment trial even though wala namang date, walang hindi tinanggap, walang stamped na resolution number, hindi dated. Inamin po ni Bato eh. Talagang gusto nilang huwag matuloy ang impeachment trial. Sabi pa nila, hindi pwede yan tumalon sa new Congress kasi mababiolate natin ang Constitution. Let's kayo. Bago nyo sabihing mabiolate yung pagtalon ng impeachment trial sa 20th Congress, aminin nyo muna. Kayo ang unang nag-violate sa sinabi ng Constitution. Sinabi ng Constitution, nalahad po, no? Ulit-ulitin natin. Article 11, Section 3.4, once na ma-receive nila yung impeachment complaint from House of Representatives, the Senate shall forthwith proceed. Anong ginawa nila? Nagtawanan pa sila, naghiyawan sila, sinira nila ang session nila noong February 5 ng maaga. Ngayon nagririgi doon sila ng mga priority bills di umano ng Pangulo. Alas 10 ng gabi nandiyan pa sila sa Senado. Ba't hindi nyo magawa yan sa impeachment trial? So ibig sabihin talaga pong ayaw nilang ituloy ang impeachment trial. Pero sabi nung tokmol nilang Vice Presidente, ituloy nyo na para malinis ko ang pangalan ko. Handang-handa na nga. Sabi niya, handa ng aking prosecutor. Ay mali. Handa ng aking defense team. Bakit itong mga senador? Kasi po, iyan ang utos. Palabas lang ni Pusit na handa na siya sa kanyang depensa pero sa totoo lang kinakabahan ang kapekpekan niyan.
ha? Yung tumbong niya, o baka labasan na ng tubol, ha? Kasi alam niya mabubulat-lat siya. Ha? Kaya sinasabihan niya yung mga tinalaga nilang senador, lalo na si Marcoleta diyan, no? Imposible namang si Marcoleta after how many try lumabang senador, wala siya sa top 12, nagki-quit. Pero ito yung huling-huling midterm election, nasa number 20 pababa siya pero hindi siya nag-quit kasi alam niya. Planado po yang lahat, mga kababayan. Handa naman pala. Pero sa totoo lang, kinakabahan po yan. Bakit? Ito po yung totoong dahilan bakit patuloy na dinidribble-dribble at kung ano-anong paraan ang ginagawa ng Duterte minions para hindi po matuloy itong impeachment trial na ito, mga kababayan. Diyan po sa quote card, ngayon gagamitin natin si Luke Espiritu. Kakampi muna natin tong mokong na ito, ha? Ayoko dito kay Luke Espiritu, pero tama po yung sinabi niya. Ha? May punto po dito si Luke Espiritu. Ito ang sabi niya dito sa baba, saying the Duterte camp is not aiming for an acquittal in the impeachment case against the Vice President, but it instead is scrambling to prevent the trial from pushing through. Bakit? Ha? Kasi ito po, quote, hindi acquittal ang habol ng mga Duterte sa impeachment. Habol nilang wag matuloy ang trial para hindi mahubaran. Remember, para hindi mahubaran, para hindi sila maanmas sa kanilang korupsyon at umano'y ugnayan nila sa kriminal na sindikato. Correct! Ha? Ayaw nilang mabuking bilang ang top criminal family ng bansa, gayong anti-crime at anti-drugs ang kanilang imahe sa masa, lalo na sa masa ng Bisaya at Mindanao. Yun po yun. Dito, tama po si Luke Espiritu. Ha? Tama yung sinabi niya. Pinipigilan ng Duterte ang impeachment trial para po yung kanilang naratiba na sila ay anti-criminal, anti-drugs, kami ang matulungin, kami ang ganito, kami ang mabubuting tao, kami ang magaling na leader. Ayaw nilang masira yun. No? Pag lumabas sa impeachment trial, ang kabulukan nila, lahat po nung naratiba nila na sila ang pinakamagaling, sila ang mabait, anti-crime kami, anti-drugs kami, anti kami sa mga ganito, mawawala po yun. Pati yung kanilang sa West Philippine Sea, talagang mapapatunayan natin na traidor po sila. Traidor sila, hindi nga sila makapagbigay ng statement sa panghaharas ng Chinese Coast Guard at China sa ating West Philippine Sea. Patuloy silang nag-i-encroach sa ating teritoryo, sa ating sovereign rights. Patuloy nilang sinasaktan ang ating mga kapwa at magigiting na Pilipino, yung mga Coast Guard, yung mga mangingisda. Biruin ninyo, wala silang statement. Kaya tama si Luke Espiritu dito. Ang habol lang nila ay para hindi sila mahubaran, matanggal yung kortina na nilagay ng Duterte o yung piring na nilagay ng Duterte sa mata ng mga mamayang Pilipino, lalong-lalo na sa lugar ng Visayas at Mindanao. Na itong mga Duterte ay hindi po matitino. Pamilya po ito ng mandarambong, pamilya ng mga mamamatay tao. Ang ugali po nila ay manakit. Tignan nyo na lang si Sara Duterte, nanuntok ng sheriff, nagmura-mura, may kinausap ng assassin kung sakaling mategi siya, patayin daw kaagad yung tatlo. O nakita nyo naman yung ginawa ng kuya niyang Yot-Yot Man dun sa bar, may hawak na patalim, talagang papatay po sila ng tao. Itong mga to, kumbaga hindi kompleto ang araw nila kung hindi sila makakapanakit, hindi sila makakapagnakaw sa kaban ng bayan. Tama po ito na ang Duterte ay isang criminal enterprise, kakampi ng mga sindikato, kaya ayaw nila, pinipigilan nila . May punto po si Luke Espiritu dito. Alam din ng mga Duterte minions yan dahil nakinabang ang mga yan. Alam nila ang criminal activities ng mga Duterte, di ba? Inamin ni Digong, meron akong death squad. Inamin ni Digong na nagnakaw siya sa kaban ng bayan at sa Quadcom napatunayan na ang ginawa niyang mga advisor niya, lalong-lalo ang economic advisor niya, ay si Michael Yang. Binraso niya yung
deputy commissioner dyan sa ombudsman na iniimbestigahan sila. Tinanggal niya. Lahat nung nag-iimbestiga sa kanila tungkol sa mga kalokohan nila, tinatanggal nila o di kaya tinitegi nila tulad nung gagawin nila kay Colonel Asierto, kay Jimmy Guban. 'Di ba? Binraso nila lahat 'yon. Ayaw nilang maitanim sa kaisipan ng mga Pilipino na sila ay kabilang sa criminal enterprise. Sila ang malaking sindikatong pamilya sa Pilipinas na nanambudol. Hindi nga natapos ni Digong yung pinangako niyang 6 months sa pagsugpo ng illegal na droga. Hindi niya ginawa yung pagje-jetski sa West Philippine Sea. Hindi niya pinortektahan ng West Philippine Sea. Wala siyang ginawa sa agrikultura. Puro po panlilin lang. Puro panloloko lang. Saan lang magaling si Digong? Sa pagmumura at pagyuyot-yot. Di ba lumabas po ang kagaguhan nila? Lalo na yung ginawa nilang sex den ang Malacanang. Tanong yung isang vlogger na dati nilang kakampi. Kaya dito, tama po si Luke Espiritu. Ayaw nilang mabuking, lalong-lalo na sa Visayas at Mindanao, na sila pala ay isang kampon ng kadiliman. Sila ay manlilin lang, manluloko at mandarambong. Di ba? Next mga kababayan, puntahan naman natin itong sinasabi ng ilang mambabatas dito tungkol po sa ginagawang pagja-junk, yung lumabas na resolution de facto para po ibasura ang impeachment trial. Yan po inamin ni Bato. Dito po sa Daily Tribune, ito pong article nila na House prosecutors, Senate move to junk Sara impeachment is unconstitutional. Tingnan ninyo. Even though na ito po ay kung sakaling forward ito ni Bato, isusulong niya talaga at pinagbigyan siya nung kakampi niyang sukdulan sa pagkagahaman na Chis Escudero. SP po di ba? SP. Akala nyo Senate President? Hindi po, bago na po ang term niyan. May sarili rin akong diksyonaryo. Ano yon? Tokisaurus. Tokisaurus po yung sa akin. Tokisaurus. Bakit? Siya meron siyang sariling diksyonaryo Ako din. Tokisaurus. Ano yon? Yung SP ko, sukdulan sa pagkagahaman. Di ba? Unconstitutional daw po yung gagawin. Even though na yan, kung papayagan yan, pagdidebatihan pa yan sa plenaryo, pero unconstitutional pa rin, sabi ng House prosecutors. Wala po yan sa Constitution. Anong mapapala nyo sa Senado? Mga violator yan ng saligang batas Mga naturing ang lawmakers, pero sila ang number 1 violator ng saligang batas. Ito po yung sabi ni House Prosecutor Joel Chua. Kudin na lang natin dito. House Prosecutor Joel Chua, who spearheaded the marathon probe into Duterte's use of confidential sources, argued that the Senate cannot kill the impeachment proceedings without first allowing the prosecution panel to present the evidence. Biruin nyo, wala pa nga hindi pa nga nagsisimula ang impeachment trial, papatayin na ninyo. Magaling kayo Magaling kayong mangbudol. The Manila lawmakers stressed that senators are duly bound to hold a full-blown trial, and dismissing the case by mere resolution without proper justification would undermine their constitutional obligation. They don't care about the Constitution anymore. Kasi kung ano yung leader, ayun din sila. Yung leader, hindi marunong sumunod sa Constitution. Di sila rin, di ba? Under the Constitution, the Senate's mandate is to conduct a trial. Ours is to prosecute. So I don't think they can dismiss that without first conducting the trial. Correct. Mag-conduct muna kayo. Ano pa ang sabi dito ni Kit Flores? Isa rin siyang prosecutor from representante from Bukidnon. The Senate cannot simply dismiss the impeachment complaint. At the very least, they should convene as an impeachment court as mandated by the Constitution and act on the complaint filed by the House. Sabi naman ni Congressman Luistro, isa rin prosecutor, the Constitution is clear. The Senate has the sole power to try and decide all impeachment cases. There is no mention at all of dismissal, which means it is mandatory that they conduct a trial and thereafter decide whether for acquittal or conviction. Correct! Ito ang dami pong nagsabi dito, pati itong veteran lawyer. Sinabi rin niya that the Senate, itong si Rene Sarmiento, is a continuing body and that Duterte's impeachment
case should not be terminated on the basis of the Congress adjournment. Correct, mga kababayan. Ha? Nakakahiya po. Ha? Kasi karamihan po ng mga senador ninyo ay hindi mga abogado. Mga artista na biyayaan lang ng mga Duterte. Kasi pag abogado po ang mga senador ninyo, malamang. Malamang siguro may kokontra kay Chis Escudero. Kaso ang abogado lang dyan, si Coco Pimentel, Alang Cayetano, o yung kapatid niya bang si Pia, abogado ba yan? The rest, wala na. Si Loren Legarda ba, abogado? Si Rapi Tulfo, si Robin Padilla, si Risa Hontiveros ba, abogado? Hindi ko po alam eh. Alam ko lang si Risa, aktivista yan eh. Di ba? So, wala kayong karapatan. It's unconstitutional bato. Kasi bato, hindi ka abogado. Isa kang gago. Di ba? Sige. Pag yang ginawa ninyo, talagang yan ang tinatawag nyong constitutional crisis. Lalong-lalo na sa Senado na sila ang nag-violate mismo ng Constitution. Di ba? Biruin nyo, mga lawmakers pala. Ang gagaling ninyo, ang tatapang ninyo, ang yayabang ninyo. Kayo pala ang mga violator ng Constitution. Kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.